Matinding balita, Roque. Shock lahat. Heto na, breaking news. Kakapasok lang, good news mga DDS. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Okay, another update. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala mabigyan ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Tungkol dito sa palpak na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. So ito yung ipapakita ko itong vlog ni Attorney Harry Roque. Patungkol po dito sa issue kung karapat-dapat na bang patalsikin itong si BBM. Okay, makinig tayo kay Attorney Panelo ha. Attorney Roque pala, sorry. Yan. Ay, magandang araw sa inyong lahat, ha? Mantakin nyo, thank God it's Friday na naman. Kailan lang, nakakasimula lang natin ng isang linggo at ang sabi ko nga, nako, 5 araw na naman bago mag-thank God it's Friday. Pero kami po, maaga kami nag-thank God it's Friday, ha? Yung isang kaibigan kong nurse, dumaan dito at lininis yung aking sugat na 2 linggo na hindi ko magaling. Nadapa kasi ako nung minsan, habang ako ay nakikipag-usap dun sa mga tagahig, naghahanda ng plano ng pagkain para dun sa mga dadalo sa birthday party ni Tatay Digong sa 28. So kayong mga nasa Ayun, Europa, malapit na nga pala ang birthday ni Tatay Digong. Ayan, happy birthday Tatay Digs. Ayan, it's 28. po ha, handang-handa na ang lahat para sa birthday ni Tatay Digong, kaya huwag kayong mawawala doon po sa dahig. At syempre, meron naman tayong konting pakain. Pwede ba naman mag-birthday si Tatay Digong na walang pakain? O, kita nyo naman, no, kahit si Tatay Digong ay nakakulong sa ibang bansa, nasa dahig, is marami pa ding nakasuporta sa kanya. Kaya nga lagi ko tinatanong, paano kaya yung iba? Halimbawa, meron kayang halimbawa, may makulong sa dahig na iba. Diba? Yung iba, huwag tayong mabanggit ang pangalan. Yung kapalaran niya magaya kay Tatay Digong. Ganyan din kaya yung suporta na ibibigay sa kanya ng mga tao? 'Di ba? Samahan kaya siya doon, 'di ba? Kita naman natin kasi yung mga tao doon. Kita naman sa dahig, 'di ba? Talagang yung mga tao is nandoon sa labas ng pinagpipiitan ni PRRD. Nag-aantay sila doon. Minsan nga yung iba mga nakikita natin mga nagpi-picnic, 'di ba? Nandoon sila. Sinusuportahan nila si Tatay Digong, sinasamahan nila. Okay, paano kaya yung iba? 'Di ba? Yung iba kung merong magaya sa kapalaran ni Tatay Digong, mangyari halimbawa 'yon. Ganon din kaya kainit yung maging suporta ng mga tao. Samahan din kaya siya doon for hook or by crook? Wala po kayong wag po kayo mag-alala, ambag-ambag ang mga tagahig at all over Europe para lahat tayo ay makakain dyan sa birthday ni Tatay Digong. No? Masaya-celebrate natin yan. Simple, pero ang importante, talagang binigyan natin ng importansya ang araw na kapanganakan ng pinakamagaling na presidente sa ating kasaysayan, si Tatay Digong. Ngayon, pag-usapan naman po natin, nung isang araw, napabalitaan na full alert ang Malacanang. At ako naman ay nagtaka, bakit sila nag-full alert? No? Dahil sa totoo lang, ang tagal-tagal ko nang nagdadasal na mag-people power, di naman nangyayari. Pero nagtaka rin ako dun sa mga imahe nakita ko sa internet na talagang in full battle gear ang mga PSG, ang militar at kapulisan, lalong-lalo na sa vicinity ng Malacanang. Yun pala, merong tinatawag na third force na di umano ay nagplano ng isang kumi. Ibig sabihin, kumi na parang humihingi pa natanggalin siya sa pwesto ay itong si Marcos Bangag. Now, supposedly, itong third force neto ay ayaw kay Inday Sara Duterte. Nagkaroon tuloy ng tawag sa kanya. Pero ayaw din nila kay Marcos, no? Kaya siguro lang, di ko lang alam, siguro mas maraming nakakaalam dito sa kumi ang mga dilawan, no? At least yung mga dilawan na hindi pa nakikipagsabuatan kay Marcos dahil alam naman natin, karamihan sa kanila ay nakipagsabuatan na. So di umano, meron talaga silang pinalanong kumi para tanggalin si Ferdinand Marcos Jr. Pero ang tanong, sinong uupo? Well, definitely, dahil kumi yan, ayaw daw nila kay Inday Sara Duterte. Kaya naman ako, kung ayaw nyo kay Inday Sara Duterte, ayaw ko na rin.
Kasi sa totoo lang, kung mapapaikli ang termino ni Marcos Jr., ang kinakailangan umupo ay yung constitutional successor na si Inday Sara Duterte. Ayaw ko naman na mawala ang saligang batas dahil kapag nawala ng bisa ang saligang batas, wala na rin karapatan na sumunod o umupo bilang presidente ang vice-presidente na sa Inday Sara Duterte. So yung mga gustong umupo si Inday Sara Duterte na mas maaga kaysa sa 2028, hindi po pwede na tayo ay ibabaliwala natin ang saligang batas dahil ang kapangyarihan ni Inday Sara Duterte na umupo bilang presidente bago manalo sa isang eleksyon sa 2028 ay kung masusunod pa rin ang saligang batas. At ang saligang batas naman dyan ay nagsasabi na kung ang presidente ay mawala sa posisyon dahil sa pagre-resign, pagkamatay o pagkasakit na permanente, ang vice-presidente ang magte-take over. Ang po pwede naman mangyari mapilitan na itong si Marcos Jr. na magbitiw gaya na nangyari doon sa panahon ni Erap Estrada, no? Sabi ni Erap hindi siya bubitiw, pero sabi ng Korte Suprema nagkaroon ng constructive resignation nung umalis si Erap Estrada sa opisina, no? At dahil po diyan ang sabi ng Korte Suprema talagang naging constitutional successor itong si Gloria Macapagal Arroyo na nagsumpa sa katungkulan harap ng dating Chief Justice na Hilario Davide. So, kung talagang ikaw ay para kay Inday Sara Duterte, nais pa rin natin na masunod ang saligang batas, kailangan talaga ma-people power si Bangag, mapilitang magbitiw sa pwesto nang sa ganon, si Inday Sara ang uupo. Pero itong mga nasa likod daw ng Kumi ay ayaw kay Inday Sara Duterte. Kaya ang Paano yun? Yung mga nasa likod ng Kumi na yan, no? Parang yung mga samahan sa mga sa internet, no? Kumi, ayaw nilang maupo si BP Sara samantalang nasa batas na kailangan ng Vice President ang papalit sa Presidente. Sino ang uupo dyan? Sino ang gusto nila? Kaya ngayon yung sinasabi ko dati, doon sa impeachment ni BBM, siguradong ibabasura yon, hindi nila papayagang ma-impeach o mawala yan. Kasi alam naman talaga nila na ang papalit dyan si BP Sara talaga. Kumbaga mas pipiliin na nila to itong administrasyon na to na dyan, mag-remain ka. Ang importante yung malakas mong kalaban sa 2028 ang matanggal. Kasi kung tutuusin, kung iniisip nila, kung hindi makakatakbo si BP Sara, ang tingin nila, kayang-kaya na nilang talunin to sa eleksyon, sa susunod sa 2028, kahit sinong ipitik niya, kahit sinong itulak niya. Parang iniisip siguro nila, si Leni, kayang-kayang talunin niya. Halimbawa, itulak ni PBBM, ang i-endorse niya si Remulla, si John Vic, 'di ba? Sabi tatakbo daw ng pagiging presidente. Sa tingin niyo ba mananalo siya kay Mananalo siya kay Leni? 'Di ba? Tingin natin hindi, 'di ba? Mahihirapan. Syempre mas pipiliin ng ibang tao si Leni. Kaya parang easy lang sa kanila. Ang pinakamabigat lang naman na tagalaban dito sa eleksyon sa 2028, si Sara Duterte. So parang siya yung ginagawa ng paraan dito. Pero ang tinatanong ko nga sa kanila na lagi ko sinasabi, sigurado ba sila na walang plan B si BP Sara, ang mga Duterte? Na kapag na-impeach nila yan, siguradong wala nang tatakbo na itutulak ang mga Duterte? Siyempre, at tingin ko, meron yan. Meron yan. Kaya, sa totoo lang, yung impeachment kay BP Sara, kung ako sa inyo, baliwalain nyo na lang yan. 'Di ba? Kasi baliwala, hindi rin naman yan makakatulong sa political career nyo o doon sa mga itutulak nyong kandidato bilang presidente sa 2028. Dahil once na ang mga Duterte, na-impeach si BP Sara, wag naman. Once na may itulak sila na susuportahan nila bilang presidente, syempre yung mga botong mapupunta kay BP Sara ay mapupunta doon sa itinutulak nila. 'Di ba? Common sense lang. Gusto nila, dahil pag mawawalang bisa ang ating saligang batas at pwedeng mamuno ang kahit sino. Ang problema dyan, ganun. Pag pwedeng mawala ng bisa ang saligang batas. Ganun ang gagawin. Aba, totoo ba yan? Totoo ba yan? kapag nagkaroon talaga ng totoong coup at wala namang suporta sa taong bayan at sila manunungkulan lamang dahil sa dahas, dahil hawak nila mga baril, ibig sabihin, nalabag pa rin yung kagustuhan ng karamihan at alam naman natin ang kagustuhan ng karamihan na talagang tanging Sara Duterte lang ang dapat umupo bilang presidente kung matatanggal si Bangag, no? Pero ang tanong, sino nga ba yung nasa likod sa Kumi? Well, hindi ko po pwedeng mapangalanan dahil ako naman po ay walang pamamaraan para ma-verify kung sino sila. Pero ang nakuha kong mga impormasyon, siya po ay isa sa pinakamayaman sa Pilipinas ngayon. Bagamat siya ay talagang naging super yaman sa panahon ni Marcos, alam daw niya na hindi na raw tatagal itong Marcos. Kaya nais nila... Super yaman? Sino sa tingin niyo mga katunay? Sino yun? Yung pinakamayaman na yun? Matanggal na si Marcos, kesa matanggal pa si Marcos at umupo si Inday Sara Duterte. Ibig sabihin... So parang ibig sabihin, uunahan nila yung kumi-kumi na yan.
para hindi maupo si BP Sara. Aba, talagang para namang guguluhin ng gobyerno niyan. Grabe. Ayan, oh. Ko, Atty. Harry, chismis yan, De, pero kasi Atty. Harry, may mga impormasyon din na minsan, na talagang dapat nating subaybayan kasi minsan importante ang mga sinasabi ni kailangan maging alerto, di ba? Mga nasa likod sa Kumi, bagamat sila ay nakilabang kay Marcos, alam nila hindi na magtatagal si Marcos. At dahil ayaw nila umupo si Inday Sara Duterte, uunahan na nila. At kapag naunahan I think mga dilawan ito eh. na nila na matanggal si Marcos Hindi, Jr., mag-uupo Totoo, sila ng totoo ibang yung sinasabi ni Sir Don Mar. Ako sa tingin ko, mga ganyan Siyempre kung gusto nilang matanggal si Marcos, pero ayaw nilang umupo si Sara Duterte, sino ba yung niyan? Doon Kadilawan o Yung mga taong ayaw sa kanila, na gustong bumalik uli sa pwesto. Alam naman natin kung sino uli yung mga gustong bumalik sa pwesto 'Di ba? Pero dalang-dala na sa kanila yung mga tao. Siyempre parang nagkaroon sila ng kumpiyansa May nakapasok na senador sa kanila, may nakapasok na congressman sa kanila, 'di ba? Mga party list nanalo sa kanila. Parang iniisip nila, uy, lumalakas na naman tayo ng unti-unti kaso meron lang tayong sagabal. Si LPBBM kasi hindi na sagabal yan, ilabas na yan No, si BP Sara lang talaga. tao at ng militar. Ang usapan nga ay magkakaroon ng isang civilian leader, parang chairman ng isang transition council, EC-EC, at ang uupo dyan ay parang isang junta na ang mga tao din ay wala namang mga mandato sa taong bayan, pero at the same time, nakakako sila na lilinisin nila ang gobyerno at para ihanda sa honest to goodness na eleksyon. Lilinisin? Alam nyo, nung minsan, Ano paglilinis gagawin nila? Tingin nyo ba pag yung mga yellowish ang umupo dyan or what? Tingin nyo ba lilinis ang narinig ko rin si Tatay Digong nang sinasabi, kinakailangan talaga militar ang maglinis sa ating lipunan. Ah. At matapos malinis ang lipunan, tsaka dapat tumakbo si Inday Sara Duterte bilang presidente. Ang problema, kung itong mga Kumi ay ayaw kay Sara Duterte, anong garantiya natin na matapos sila maglinis, hahayaan nilang manalo si Inday Sara Duterte? Yan ang problema. Kaya nung nabalitaan ko yung Kumi na yan, talaga ako hindi susuporta dyan dahil wala nga pong garantiya na kapag natanggal si Bangag at ang pangako nila ay lilinisin nila para nga magkaroon ng malinis na eleksyon, kung ayaw naman nung nagpipinansa kanila kay Sara Duterte, baka pagkatapos sila mag-coup, mawili sila at ayaw na nila paupuin si Inday Sara Duterte. puro ganun na yung gawin nila, di ba? Alam mo naman yung mga yan, kapag nangyari na, pag nagawa na nila, na pagbigyan sila, dire-diretsuhin na nila yan. Kaya, mas mabuti pa na gawin natin through people power, wag ng coup. Dahil ang coup talaga, militar lang yan. Ang people power, taong bayan na nagsasabi. At kapag taong bayan naman na nagsabi na kailangan matanggal netong si Bangag, walang magagawa. Dahil ang sabi na ng Korte Suprema nung panahon ni Cory, kapag taong bayan na ang nagdesisyon sa pamamagitan ng isang revolusyonaryong gobyerno, wala nang magagawa ang kahit sino pa. Pati pa yung mga nadeklarang panalo ng COMELEC, nababaliwala na yan kasi nga revolutionary government. So, ang suma total, yung napabalitang coup, mukhang merong katotohanan, pero ayaw nila kay Inday Sara Duterte. At ang sinasabi nila, sila ay magkakaroon lang ng transition government pagkatapos magkakaroon ng honest to goodness elections. Ako, medyo ayaw kong suportahan yan dahil alam ko sa mga kaunting impormasyon na alam ko na ayaw nila kay Inday Sara Duterte. Kung ayaw nila kay Inday Sara Duterte, ayaw ko rin sa kanila. Di ba? Bakit naman tayo magtitiwala? Ayun. Kung ayaw nilang maupo si BP Sara, kung gusto nila syempre matanggal si BBM, tapos ayaw din naman nila kay BP Sara, ayaw nilang paupuin, di ba't susuportahan yung mga yan? Di ba? Kasi pag ganyan, pag ayaw nilang paupuin yung dalawang yan, may ibig sabihin dyan. Meron silang gustong iupo na gusto nila. Pangsariling, na naman yan, pansariling kagustuhan na naman nila yan, pansariling kapakanan na naman nila yung iniisip. Wala na ibibigay nila o hahayaan nila na mahalal si Inday Sara Duterte sa isang malinis na eleksyon. Kung sa mulat-mula, sinabi na nila ayaw nila kay Inday Sara Duterte. At saka nakakaduda, bakit ayaw nyo? Ibig sabihin, ang talagang nagpupush nitong third force ng Kumi ay yung mga dilawan na talagang kain-suka. Hindi po tayo nagkamali sa pag-analyze. Mga dilawan ito Kain-suka. Ayun mga dilawan. Ako, talaga to mga dilawan na to, makukulit. Kasi tagal nilang napahinga sa ball game Kaya gusto nila parang magtuloy-tuloy uli. Kaya gaya na sinasabi ko sa kanila, kumpiyansa sila kasi may mga nakapasok sa kanila. Hindi katulad ng mga panahon ni PRRD noon, di ba walang nanalo sa kanila, si Honti lang ang nakapasok. So eto, para kumpiyansa sila sa sarili nila. Parang nanonood lang sila sa laban ni BP Sara at ni BBM noon. Tapos ito unti-unti na silang pumapasok, 'di ba?
Tensa siguro, nahihiya na sila, nagkakain suka sila dahil sila nakikipagsabuatan kay Marcos. Oo. Kaya gumagawa sila ng paraan na matanggal na rin si Marcos na hindi uupo si Inday Sara Duterte. Nakalokohan. Kasi nga ngayon, kaya naman hinala ng tao si Inday Sara Duterte, kapag hindi na talaga kaya mamuno ng mga presidenteng bangag, dapat ibigay na sa Sa March 25, April 14, 22 at 29 nakatakda ang hearing proper ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment. Aminado naman si Attorney Powa na kinukonsidera pa nito kung dadalo o hindi sa pagdinig ng House panel. Wag kayong dadalo. Sila lang sisikat, no, sa popularity ni VP Sara. Sa bagay, Oo. masisira din naman sila eh. Kasi nagagalit na yung taong bayan tungkol dito sa impeachment na ito eh. Galit ang taong bayan. Bilang isa sa mga abogado ng Vice Presidente. Ito ay dahil hindi naman anya makakapag-cross-examine ng mga abogado ng Vice Presidente sa mga testigo at ebidensya ng complainants. Ang dilema namin ngayon is how do we rebut if we cannot even cross-examine kami not the committee members, kami, if we cannot even cross-examine the witnesses that the complainants will be presenting to test the credibility of their testimonies, no? Kung dadalo naman o hindi si VP Duterte sa impeachment hearing, dedepende anya ito sa payo ng defense team ng pangalawang Pangulo kung may bentahe ba o wala ang pagharap sa House Justice Panel. Rosa Licos, humahataw sa... So, yan po ha. Ang paninindigan ng mga abogado ni VP Sara, paano namin sasagutin yan? Wala naman kayong ebidensya. Oo. Diba? Yan ang sinabi po ng Tama. Wala naman silang ebidensya. Kung tutusin, yung impeachment ni VP Sarang yan, talagang napakahina. Diba? Wala naman sila talagang ebidensyang mahal. Kahit naman kay PRRD, yung mga inirereklamo nila kay PRRD is napakahina. Diba? Kaya lang naman lumalakas yan dahil alam nyo is siyempre kinukonsinti ngayong panahon na to. Kailangan kasi ang mga Duterte ay talagang mawala sa picture. 'Di ba? Pero kung tutuusin, napakaraming foul na ginawa sa mga ginagawa ngayon kay VP Sara at kay PRRD. Sa mga ebidensyang pagkahihina, makukulong sila o mai-impeach sila ng ganon. 'Di ba? Kasi kapag nawili yung mga yan, gaya sa ginawa kay PRRD, napadala nila si PRRD ng ganon kahit nalilabag nila yung batas, yung tama. Is mawiwili yan. Pwedeng gawin uli sa susunod dyan, sa iba. Ngayon, kung si VP Sara is mai-impeach sa mga mahinang ebidensya na inaano sa kanya, is mawiwili yan kapag may mga ayaw yan na kalakaran at meron silang nasalubong na naman na taong diretso ang utak. Ganyan na naman ang gagawin ng mga baluktot ang utak. Diba? legal team ni VP Sara. Heto naman ang sinabi ng attorney na nag-file ng impeachment complaint. Ito yung niya ha. Ito yung kapalpakan niya, ito yung kabubuhan niya, kagaguhan niya. Ito yun, pakinggan ninyo. Sabi ng kabila na hindi na pwedeng mag-akusa na walang ebidensya. Nako, exactly. Yun yung point ng ultimate fact, Marian. Yung ultimate fact is you allege the elements of the crime and you prove them with evidentiary facts. Grabe, no? Ganyan siya kagago. Ha? Ang point niya dito ha, i-explain ko sa inyo ng in layman's term. Ang sabi ng abogadong gago na ito, meron silang allegation ni VP Sara na si VP Sara ay nangulimbat ng pera. Okay? Ano lang natin, i-simplify natin. Meron silang aligasyon, akusasyon ni VP Sara na kurakot si VP Sara, nangulimbat ng pera si VP Sara. Okay? Malinaw. Ang gusto nilang mangyari, pa-explainin itong si VP Sara with evidence. Parang baliktad yata. Parang gulo. Para pa i-explain tapos, ano yun, si VP Sara ang maglalabas ng ebidensya? Parang mag-explain ako, ito yung ebidensya na wala akong ginagawang kasalanan. Sino yung nagre-reklamo? Dapat sila yung maglabas ng ebidensya. Ano mo ba dapat patunayan ni VP Sara sa sarili niya? Pahihirapan niyo pa yung tao? Parang ganun ba yon? Sa akin parang ganun yung naiisip ko eh. Diba? Sinabi ko na, in-examplean ko na, VP Sara, nagnakaw ka ng pera. Nagnakaw ka. Anong sabi ni VP Sara? Okay, if that's your allegation na nagnakaw ako, sasabihin ko sa inyo, hindi yan totoo. Yan lang ang sinabi ng kampo ni VP Sara. Kasi ang sabi ng kampo ni VP Sara, nahihirapan kaming sumagot kasi allegation lang eh. Wala kayong ebidensya. Pagkatapos, dapat yung mga taong nagre-reklamo ang maglalabas ng malakas na ebidensya. 'Di ba? Kaso hindi naman dapat siya yung maglalabas ng ebidensya at para patunayan niya yung sarili niyang wala siyang kasalanan. Siyempre sabihin niya, wala akong kasalanan. Dahil yun naman talaga ang totoo. Pero kailangan niya pa bang patunayan na talagang wala siyang kasalanan? Maglalabas ako ng ebidensya na talagang wala akong kasalanan?
Eh, tanong niya, kahit pa maglabas siya ng ebidensya na wala naman siyang kasalanan, tanong ba, paniniwalaan niyo ba? Di ba? Si BP Sara pa ang hininga nila ng ebidensya. Ay, naku. Ano ba yan? Ayan nga yung pagkakaano ko. Kayo yung nag-aakusa kay BP Sara, kayo yung nagsabing nagnakaw siya, you provide evidence na nagnakaw siya for Para sila may mga toyo, no? grounds of impeachment. Tapos sasabihin nyo, sufficient inform. Sufficient inform. Gago ka pala eh. Tapos, oh, BP Sara, you answer this allegation. You prove your evidence na hindi ka nagnakaw. Kailangan patunayan niya pa yung sarili niya, eh, no? Ano ba yan? So meaning to say, yung logic mo, yung point mo, so anybody, pwede mong kasuhan, pwede mong akusahan lahat. Oh, nagnakaw ka, may kabit ka, may ano, pwede mo akusahan. Tapos kung magsabi ng tao, nangangabit ako? Oh, nangangabit ka. Eh, ipaliwanag mo na nangangabit ka. Oh, sasabihin na, oh, you prove it with evidence. Oh, tapos ako naman, magpipresenta ako ng babae. Oh, ito yung, inaakusahan mong kabit ko. Hindi yan totoo. Oh, kabit, sabihin mo, wala tayong Kumbaga, pag sila yung nagre-reklamo, sila yung maglalabas ng ebidensya. Hindi naman pwedeng, ikaw na yung nirereklamo, ikaw pa yung maglalabas ng ebidensya sa sarili mo. At para patunayan mong walang kasalanan yung sarili mo, pahirapan mo pa, kukuha ka pa ng mga na magpapatunay na wala kang kasalanan o ano. Parang ang hirap ng mga sinasabi ni attorney, no? relasyon. Ganon? Ang gusto nyo mangyari? Gago ka. Sobrang bobo mo talagang pagka-lawyer. Ito yung dapat binabalatan Masakit ng- nila doon. Masakit ng Bobo! bangs ko na kaunti na lang. Kaunti na nga lang yung bangs ko. Grabe naman itong... Diba? Basic yan eh. Sa korte, basic yan. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Balita ang Pinoy TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Don Mar TV. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.